Maligayang pagbabalik sa ating Makabansa online class. Ako si Teacher Crisel, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Para sa aralin natin ngayon sa asignaturang Makabansa, ang ating paksang aralin ay naipaliliwanag ang mga pagbabagong nagaganap sa kinabibilangang komunidad. Ito ay bahagi ng unang kwarter na kabilang sa ikalimang linggo at unang araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment, share at i-on ang notification bell upang maging updated sa mga susunod pa nating aralin sa asignaturang Makabansa. Ang layunin natin sa araw na ito ay nailalahad ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang sining, kagaya ng pagguhit, paggawa ng sariling graph, pagkukwento ayon sa tao o populasyon na makikita natin sa talakayan. Bago natin simulan ang ating talakayan, lagi nating tatandaan ang pamantayan sa loob ng silid-aralan. Sa lahat ng gawain, pamantayan ay sundin, pag-upo ng maayos ang dapat mong gawin. Kanang kamay ay itaas kung nais sumagot ng malakas. Ang nagsasalitang guro ay pakinggan mo. Maupo ng maayos, makinig ng mabuti, sumali sa talakayan, maghintay ng sariling pagkakataon at maging magalang sa lahat ng oras. Bilang panimula, tayo ay magbalik-aral sa nakaraan nating aralin. Para sa panuto, isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Kayo ay magkakaroon ng 3 minuto upang tapusin ang pagsasagot at matapos ang pagsasagot ay iwawasto natin ang inyong mga napiling kasagutan. Simulan na natin. Para sa unang bilang, makakatulong ang mga makasaysayang lugar upang matuto tayo tungkol sa kultura. Ikalawang bilang, ang pagtatapon ng basura sa intramuros ay isang paraan ng pagpapahalaga sa kasaysayan. Para naman sa ikatlong bilang, ang Manila Cathedral ay isang simbahan na bahagi ng kasaysayan ng Maynila. Simulan na ang pagsasagot.
Ituloy natin ang pagbabasa sa mga katanungan. Para sa ikaapat na bilang, hindi na dapat isama sa aralin ang mga makasaysayang lugar. At panghuling bilang, ang mga makasaysayang lugar ay dapat alagaan para sa susunod na henerasyon. Simulan na ang pagsasabi. Simulan natin ang pagwawasto sa inyong mga napiling kasagutan. Para sa unang bilang, ang wastong sagot ay tama. Sa ikalawang bilang, ang wastong sagot ay mali. Sa ikatlong bilang, ang wastong sagot ay tama. Para sa ikaapat na bilang, ang wastong sagot ay mali. Para sa panghuli at ikalimang bilang, ang wastong sagot ay tama. Para sa mga nakakuha ng mataas na puntos ay binabati ko kayo. Para naman sa mga nakakuha ng mababang puntos, inaanyayahan ko kayo na balikan ang ating nakaraang aralin, basahin, upang madagdagan ang inyong kaalaman sa susunod na araw. Mga bata, sa araw na ito, kayo ay inaasahan na matutuhan ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad at makalikha ng simpleng graph sa pamamagitan ng mga tao at populasyon na tatalakayin natin ngayon. Para sa ating paghawa ng balakid, alamin natin ang kahulugan ng mga salita na makikita natin sa talakayan. Una ay ang salitang tao. Ang tao ay isang nilalang na may kakayahang mag-isip, makaramdam, at makipag-usap. Siya ay may katawan, isip, at damdamin na ginagamit upang makisalamuha sa iba at gumawa ng desisyon sa buhay. Kasunod nito ay ang salitang populasyon. Ang populasyon ay tumutukoy sa kabuoang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang partikular na lugar, bansa, o rehiyon sa isang takdang panahon.
At ang huling salita ay ang graph. Ang graph ay paraan para madaling maunawaan at mabigyang kahulugan ang mga impormasyon. Ito ay ginagamitan ng mga simbolo. Mga bata, kayo ay bibigyan ko ng ilang minuto upang aralin ang mga sumusunod na larawan. Matapos ang pag-unawa sa mga larawan, tayo ay maghanda sa pagsagot sa tanong mula sa ating nakitang mga hanay ng larawan. Simulan natin ang talakayan ayon sa mga larawan na nakita natin. Ang tanong, ano-ano ang inyong nakita sa mga larawan sa hanay A? Kayo mga bata ay maaari ring magbigay ng inyong sariling ideya ayon sa inyong sariling obserbasyon. Ang aking ipapakita ay mga posibilidad lamang na maging sagot na may kinalaman din sa inyong mga ideya na naisulat sa inyong papel. Ito ang maaaring maging sagot. Una, ang mga larawan sa hanay A ay nagpapakita ng dating itsura ng bawat lugar sa lungsod ng Maynila. Ikalawa, pinakikita sa hanay A kung paano mamuhay ang mga tao sa panahon noon. Ikatlo, makikita sa mga larawan sa hanay A na malaki pa ang espasyo ng mga lugar mula sa lungsod ng Maynila. Kayo bilang mga bata ay huwag mahiyang ibahagi ang inyong napiling kasagutan o ang inyong ideya sa inyong guro para sa inyong talakayan. Para sa ikalawang tanong, ano-ano ang inyong nakita sa mga larawan sa hanay B? Narito naman ang mga maaaring maging sagot. Una, ang mga larawan sa hanay B ay nagpapakita ng mga itsura ng mga lugar sa lungsod ng Maynila ngayon. Ikalawa, pinakikita sa mga larawan sa hanay B ang paraan ng pamumuhay ng mga tao ngayon. Ikatlo, makikita sa larawan sa hanay B ang karamihan sa lugar sa lungsod ng Maynila ngayon ay masikip at marami ng gusali sa paligid. Muli, huwag kayong mahihiya na ibahagi ang inyong sariling ideya sa inyong guro upang mapalawak ang inyong talakayan sa bahaging ito. Para sa pagpapatuloy ng ating talakayan, mayroon tayong babasahing maikling kwento at maghanda sa pagsagot ng mga sumusunod na tanong mula sa guro. Simulan na natin. Alalahanin natin ang mga pamantayan sa pakikinig ng kwento. Una, maupo ng maayos. Ikalawa, makinig ng mabuti sa nagsasalitang guro. Ikatlo, iwasang makipag-usap sa katabi. Ikaapat, isulat o tandaan ang mahahalagang detalye mula sa kwento. At panglima, itaas ang kamay kung may katanungan at kung sasagot sa tanong na mula sa guro. Ang pamagat ng ating maikling kwento ay Barangay Masagana, Nagkakaisa. Sa isang maliit na bayan na dating tahimik at payapa, naroroon ang Barangay Masagana. Dito naninirahan si Mang Pedro, isang magsasaka na kilala sa kanyang sipag at pagmamahal sa kanyang taniman ng gulay. Sa bawat umaga, nakikita si Mang Pedro na masigasig na nag-aalaga ng kanyang taniman upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngunit isang araw, dumating ang mga balitang magkakaroon ng malaking proyekto sa kanilang bayan. Itatayo ang isang bagong residential subdivision upang magbigay ng mga bahay sa mga pamilyang naghahanap ng mas murang tirahan malapit sa lungsod. Sa simula pa lamang, naroon na ang agam-agam at pangamba sa mga residente kung ano ang magiging epekto sa kanilang pamumuhay. Sa loob lamang ng ilang buwan,
Nagsimula na ang pagtatayo ng mga bagong gusali at bahay sa mga dating taniman at bukirin ni Mang Pedro. Dumami ang mga bagong residente na lumipat sa bayan, at ang dating maluwag na mga kalsada ay unti-unting nagiging masikip. Nabawasan din ang mga taniman ng gulay ni Mang Pedro upang bigyang daan sa mga bagong tahanan. Napagalaman ni Mang Pedro sa kanilang barangay ang sumusunod na datos ng kanilang populasyon. Para sa taong 1975, ang bilang ng populasyon ng tao ay 950. Para sa taong 2000, ang bilang ng mga tao sa populasyon ay 1,750. Para naman sa taon 2005, ang bilang ng populasyon ng mga tao ay 2,500. Sa taong 2010, ang bilang ng tao sa populasyon ay 3,100. At sa taong 2015, ang bilang ng tao sa populasyon ay 3,700. Ngunit, hindi rin naiwasan ang mga hamon. Dumami ang basura sa mga kalsada, at ang dating malinis na ilog ay unti-unting nagkaroon ng polusyon. Upang matugunan ito, nag-organisa ang barangay ng mga volunteer para sa regular na paglilinis ng kapaligiran. Nagtulungan ang mga residente upang mabawasan ang polusyon at maibalik sa kalinisan ang kanilang komunidad. Matapos ang binasa nating teksto ay sagutan naman natin ang mga katanungan. Paalala mga bata, ang inyong mga naisulat o naitala na impormasyon sa inyong mga papel ay mahalagang maibahagi ninyo sa inyong buong klase o sa inyong guro. Yaan ay makakatulong sa pagpapalawak ng inyong talakayan. Ang aking ibabahagi sa inyo ngayon ay mga posibilidad lamang na maging kamukha ng inyong kasagutan base sa pangunawa sa tekstong binasa. Para sa unang tanong, ano ang pamagat ng kwentong binasa o pinakinggan? Ang posibleng sagot ay, ang pamagat ng kwentong binasa ay Barangay Masagana, Nagkakaisa. Para sa ikalawang tanong, ano ang hanap buhay ni Mang Pedro? Maaari nating isagot ang hanap buhay ni Mang Pedro ay isang magsasaka at pagtatanim ng mga gulay. Para sa ikatlong tanong, batay sa kwentong binasa o napakinggan, ano-ano ang mga pagbabagong naganap sa komunidad ng Barangay Masagana? Muli mga bata, ipinapaalala ko na ang inyong mga kasagutan ay mahalagang maibahagi sa inyong buong klase. Kung ano man ang inyong naging pangunawa sa tanong na ito at kung ano man ang inyong mga nailista o naisulat na sagot. Narito ang mga posibleng kasagutan. Una, noon ay simple lamang ang lugar nila, Mang Pedro. Nabukirin ang paligid hanggang sa napalitan ito ng mga subdivision at sementong daan sa halip na lupang taniman ng palay at gulay. Narito pa ang mga posibleng maging kasagutan. Dumami ang mga taong nanirahan sa lugar ng Barangay Masagana at sumikip ang lugar na dati ay malawak na bukirin. Marami ang nabagong hanap buhay, ang dating pagtatanim at pag-aani lamang ay napalitan ng mga trabaho sa loob ng gusali at pang-opisina. Narito pa ang isang posibleng maging sagot. Ang dating inaalagaang mga bukirin ay naging kalsada na napupuno ng basura at ang dating pinagtutulungan nilang pagtatanim ay naging pagtutulungan sa paglilinis ng mga kalat at basura na naiiwan ng mga tao. Para sa pagpapalawak at pagpapalalim ng ating kaalaman, narito ang isang graph. Para sa bahagi na ito mga bata, inyong tandaan ang bawat impormasyon kung paano natin kikilalanin ang bawat bahagi ng isang simpleng graph. Para sa panuto, batay sa datos sa kwentong binasa, narito ang isang graph. Narito ang graph ayon sa teksto na ating binasa.
Tandaan mga bata na ang impormasyon sa graph ay maaaring magpabago-bago depende sa teksto na ating makikita o binabasa. Ang makikita sa harapan ay graph mula sa tekstong Barangay Masagana, nagkakaisa. Ang isang graph mga bata ay laging naglalaman ng pamagat. Ang pamagat ng ating graph ay populasyon ng Barangay Masagana mula taong 1975 hanggang 2015. Makikita sa ibaba ang talaan ng bawat taon. Ang mga taong ito ay makikita sa teksto na ating binasa. Ang mga taon na binanggit ay 1975, 2000, 2005, 2010, 2015. Ito ay nagpapabago-bago din depende sa mga kwento na ating nakikita. Sa bahagi namang ito makikita ang bilang ng populasyon sa Barangay Masagana mula 1975 hanggang 2015. Ang mga bilang na ito ay nababago ayon sa kwento at impormasyon na binabasa natin. Ang bahagi naman na ito ang matatawag nating bar. Ang mga bar na ito ang naglalarawan kung gaano kalaki o kataas ang diferensya ng bawat bilang sa bawat taon na binanggit sa ating kwento. Ito ay maaari ding magbago depende sa taas at baba ng bilang na makikita natin sa mga tekstong binabasa natin. Paalala mga bata, dapat ay kabisado natin ang tatlong impormasyon na ito upang sa susunod ay makilala natin ang mga impormasyon na kailangan nating itala sa bawat graph na makikita natin. Ayon sa graph na ating tinalakay, subukan nating sagutan ang tanong na ito. Ilan ang bilang ng populasyon noong 2015? Ang wastong sagot ay titik E, 3,700. Balikan natin ang graph na ating tinalakay. Makikita rito ang larawan ng bar na nagpapakita ng taong 2015 sa ilalim. Makikita din dito ang araw bilang hanggahan ng bilang na 3,700. Para sa ikalawang tanong, ano ang napansin nyo sa datos ng bilang ng populasyon? Kung titingnan natin ang bilang ng populasyon ayon sa taon na nakasaad dito, mapapansin na ang bilang ng mga tao sa bawat taon ay nadadagdagan o dumadami. Matapos ang ating talakayan, tayo naman ay bumuo ng isang mahalagang konsepto. Paalala mga bata, ang lahat ng inyong kasagutan na may kinalaman sa tanong ay maaari niyong ibahagi sa buong klase at sa inyong guro. Ito ay makatutulong upang matulungan ang inyong kamag-aral na bumuo ng kanilang sariling konsepto. Para sa unang tanong, nagbabago ba ang isang komunidad? Narito ang mga posibleng kasagutan. Ayon sa graph na ipinakita ay opo, nagbabago po ang isang komunidad. Pangalawa, makikita po sa datos o bilang sa graph na may pagbabago ang komunidad ng Barangay Masagana. Para naman sa ikalawang tanong, batay sa inilahad na aralin, ano ang mga pagbabagong naganap sa komunidad? Ang maaaring mga posibleng sagot ay: una, ipinapakita po sa graph na may pagbabago sa bilang bawat taon. Kalawa, makikita sa graph na dumadami ang bilang ng mga tao habang dumadaan ang bawat taon. Bilang pagtataya o panghuling pagsusulit, narito ang panuto. Gumawa ng isang simpleng graph batay sa datos sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Sa bahaging ito mga bata, susubukan na ninyo na lumikha ng sarili nyong simpleng graph ayon sa mga impormasyon na ating ibibigay. Narito ang impormasyon na kailangan nating gamitin upang makabuo ng simpleng graph. Ang pamagat ng ating graph ay bilang ng mag-aaral sa paaralang elementarya ng Masagana. Sa unang hanay makikita natin ang mga ngalan ng taon.
Una, 2,020, 2,021, 2,022, 2,023, kung saan ang taong 2020 ay may bilang ng mag-aaral na 400. Ang taong 2021 ay may bilang ng mag-aaral na 450. Para sa taong 2022, ito ay may bilang ng mag-aaral na 500. At sa panghuling taon, ang 2023, ito naman ay may bilang ng mag-aaral na 550. Gamit ang bawat bilang at impormasyon, kayo ay bibigyan ng oras upang makalikha ng sarili ninyong graph. Tandaan ang mga impormasyon sa ating tinalakay. Narito ang kayarian ng simpleng graph na dapat nating mabuo. Ang pamagat ng ating graph ay bilang ng mag-aaral sa paaralang elementarya ng Masagana. Dito naman makikita ang bilang ng populasyon ng mag-aaral na pumasok sa taong 2020, 2021, 2022 at 2023. At panghuli, ang bar na naglalarawan kung gaano kataas ang bilang na pinagkaiba ng populasyon ng mag-aaral sa taong binanggit sa ilalim sa paaralang elementarya ng Masagana. Ito ang makikita nating kabuoang itsura ng isang graph kung magagawa natin ng tama at mailalagay ng wasto ang mga datos na kailangan natin. Gamit ang nabuo nating simpleng graph, sagutan natin ang mga sumusunod na tanong. Anong taon ang may pinakamaraming bilang ng mag-aaral? Ayon sa graph na ating nagawa, ang taon na may pinakamaraming bilang ng mag-aaral ay 2023. Para sa ikalawang tanong, ano ang bilang ng mga mag-aaral sa taong 2023? Ang sagot, ang taong 2023 ay may bilang ng mga mag-aaral na 550. Para sa susunod na tanong, anong taon ang may pinakakaunting bilang ng mag-aaral? Ayon sa simpleng graph, ang taong may pinakakaunting bilang ng mag-aaral ay ang taong 2020. At dito nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa pag-unawa at pagkilala sa populasyon ng isang komunidad at paglikha ng sariling graph. Narito ang mga dapat nating tandaan. Ang populasyon ng isang komunidad ay nagbabago, maaari itong tumaas ang bilang o bumaba sa bawat taon. At ang ikalawa naman ay sa paglikha ng sariling graph, dapat ito ay naglalaman ng pamagat, datos sa bilang ayon sa impormasyon, at bar o paglalarawan ng taas at baba ng datos. Muli mga bata, maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating aralin ngayon sa asignaturang makabansa. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video lesson. Sana ay may natutunan kayo sa oras na ito. Muli, ako si Teacher Crisel, ang inyong guro sa makabansa. Maraming salamat!